Okay. Our passage will be from Genesis chapter 21 verses 8 hanggang 21. Kasi for this whole month of, ano ba ngayon? June. For this whole month of June, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay ni Abraham. Kasi pag-usapang tatay, sikat na sikat si Abraham. No? Sabi nga doon ng Lord kasi sa kanya, I will make you a father of a nation. Ayan. Tsaka father of faith. Minsan tinatawag din siyang father of faith. Kasi grabe talaga yung pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoong Diyos. Pero dito, medyo we will look sa ibang side ng buhay ni Abraham. No? Konting background ng story. Wala pa. Wag mo na, Sige, dyan na lang. Ang title ng message natin ngayon, Totga. Mamaya ko na sasabihin kung ano. May sarili kayong meaning dyan eh. Background of the story, when Abraham was 99 years old, tapos si Sarah 90, no? Tama ba ako? Basta matanda na sila. Mga ganong edad, 90s. No? Pinangakuan sila ng Panginoon na magkakaroon ng anak. Actually, nung pinangako, if I'm not mistaken, that was 25 years bago nangyari. Nung pinangakuan sila, matanda na. Bago natupad yung pangako, sobrang tanda na. Just imagine, I think, si Abraham was in his 80s na eh. Nung pinangakuan ng angel na magkakaroon ka ng anak, ang kalungkutan kasi nilang mag-asawa, wala pa silang anak, ang tanda-tanda na nila, ang yaman-yaman. No, di pa, kanino ko na lang ipapamana to? Pero dahil may pananampalataya sa Diyos si Abraham, iginrant yung kanyang wish. Kakaroon ka ng anak, wait ka lang. Ngayon, nung narinig ni Sarah, yung pangako ng angel, napatawa siya. Sabi niya, isip-isip niya, Diyos ko naman, itong tanda ko ng ito, no? 2 beses na ako qualified mag-menopause. Sobrang tanda na. No? Paano pa ako magkakaanak? Sabi niya, basta magkakaanak yan si Abraham. Manampalataya kayo. Ngayon, katagalan, nainip si Sarah. Kasi napakalaking issue dati kapag ang isang lalaki ay hindi mabigyan ng anak ng kanyang asawang babae. Napakalaking issue. Napakalaking problema. No? So ngayon, naiinip na si Sarah na wala pa rin anak si Abraham. Sabi ngayon ni Sarah, ganito na lang, meron akong plano. Nung araw kasi, nung uso pa ang slavery, yung mga alipin, ang turing sa mga alipin, property. Property yan. Ngayon, yung alipin ni Sarah, meron siyang alipin, ang pangalan, Hagar. Sa Tagalog, Hagar. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang Hagar? Joke lang. Fresh na fresh. Iba yun, Haggard yun, no? Ito si Hagar. Sabi niya, ito yung alipin ko, ganito na lang gawin natin. Total, alipin ko naman to, akin namang alipin to. Siya na lang ang anakan mo. Dahil property ko naman yan, akin naman yan, yung maging anak niya, parang akin na rin yun. Para may anak ka. Di siya nakapag-intay. Ito naman si Abraham, nakinig. Nagkaroon ng anak. Ang pangalan ng kanyang naging anak doon, Ishmael. Ngayon, nung nagkaanak na tong si Hagar, humaba ang hair. No, siyempre, siya na yung nanay ng anak. Medyo sinusungit-sungitan niya tong asawa. Ito, meron ako anak, ikaw wala. No? Parang ganon. Medyo na bad trip ngayon ito si Sarah. Yabang nito. Lumaki na ulo. Nabigyan lang ng anak yung sa. Hanggang ibinigay na ng Diyos yung kanyang pangako.
nagbuntis si Sarah at nagkaroon ng anak. Yun nga yung si Isaac, no? Siya yung legitimate child, no? Doon sa legitimate wife. Ngayon, pagkakataon na para makabawi ni Sarah, o ano ngayon, may anak na rin ako, no? Kaya ito ang nangyari nung meron na rin siyang anak. Brad, balik mo slide number 1. Yan. The child grew and was weaned. And on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. No? Yung weaned kapag winalay na sa nanay na hindi na dedede. But Sarah saw that the son whom Hagar, the Egyptian, had born to Abraham was mocking, nang aasar. And she said to Abraham, "Get rid of that slave woman and her son." So, syempre, may anak na siya. Malakas na loob niya. O, may anak na ako ngayon. Legit na. Sabi ni Sarah kay Abraham, palayasin mo na yan si Hagar at saka yung anak niya. Paalisin mo na dito yan. For that slave woman's son will never share the inheritance with my son Isaac. Palibasa, siya yung legit wife. Hindi ako papayag na makaparte yan sa mamanahin ng aking anak. Kaya paalisin mo yan. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. Nasaktan din si Abraham. Siyempre, anak pa rin niya yun. Ano? But God said to him, "Do not be so distressed about the boy and your maidservant." Sabi ni God, huwag mong alalahanin. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. No? Ibig sabihin nun, si Isaac kasi ang bibigyan talaga ng favor. No? Yun talaga yung reckoned. Ano? Sabi, sige, makinig ka sa asawa mo. Sige, paalisin mo na. Huwag mong alalahanin yung iyong anak na si Ishmael at yung si Hagar. Huwag mong alalahanin. Kasi, siyempre, anak niya pa rin yun. No? Meron siyang pag-aalala. Pero sabi ni God, sige, makinig ka, paalisin mo. Verse 13, I will make the son of the maidservant into a nation also. Huwag ka maglala, yung anak mo dyan, I will also make him a nation. I will also make him great. Because he is your offspring. Anak mo pa rin kasi yan. Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. And he set them on her shoulders and then sent her off with the boy. So pinag-ipon niya ng tubig, ng inumin, no? Tapos ipinasan niya doon sa kay Hagar. Sige na, lumakad na kayo. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Nung naubos na yung tubig, ahon na sila, nasa disyerto, nakakita ng puno, isinilong yung bata at ito ang sabi niya. Then she went up and sat down nearby, about a bow shoot away, for she thought, I cannot watch the boy die. Kasi wala nang pagkain, wala nang tubig, nangihina na sila. No? Iniwan niya yung anak niya sa ilalim ng puno, tapos lumayo siya. Sabi niya sa sarili niya, hindi ko makitang unti-unting mamamatay yung aking anak. Palagay ko, matagal na silang wandering doon sa desert. Ano? Tagal na silang pakalat-kalat doon. Kasi naubos na yung pagkain, naubos na yung inumin, tapos hinang-hina na sila. Ilang days na yun, ano? Sabi nung nanay, alam nyo, napakasakit nun sa kahit sinong nanay. Isa sa pinakamasakit na mararanasan ng sino mang magulang ang mamatayan ng anak. No? Alam niyo yung nanay ko, nurse yun nurse. Sana yun mag-opera, nag-a-assist yun sa operation, mga ganyan, nakakita ko. No? Pero isang araw, si Rona, yung kapatid kong bunso, si Pastora Rona, naglalaro, yung kamay niya pumasok sa electric fan. Nung pumasok sa electric fan, nawakwak yung kamay dito ni Rona. Nung nakita ni Mama, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nurse yun. Alam mo ba't nawala siya sa focus? Kasi anak niya. Iba kapag anak mo na. Ngayon, marami sa inyo rito, hindi pa talaga yung lubos maintindihan. Totoo yung sinasabi ng mga magulang. Maiintindihan mo sinasabi ko sa'yo kapag magulang ka na rin. Totoo yun.
You will never feel the heart of a mother, of a father, unless you become one. Tsaka mo lang talaga maintindihan, iba talaga. No? So sabi rito, hindi ko siya kaya makitang mamatay. No? And as she sat there nearby, she began to sob. Andiyan pa ba ako? Pasunod ba? Hindi ko pala nalipat, no? Saan na ba ako? Okay. Ito. Then she began to sob. God heard the boy crying. Narinig ng Diyos yung iyak ng bata. And the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. So niligtas sila ng Panginoon. May pinakitang well of water doon. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. While he was living in the desert of Paran, his mother got a wife for him from Egypt. So eventually, naging okay din. Sabi mo sa katabi mo, naging okay din. No? Nung una, parang ang pangit mangyari sa buhay ng bata, ng magnanay, pero bandang huli, naging okay din. Ang title nga ng message natin ngayon, Totga. Kaya lang, meron akong dinagdag na konti. Nilagyan ko ng sent. The one that God sent away. Amen? Kasi bakit? Hinayaan ni Lord na paalisin. Alam mo, himay-himayin natin. Anong matututunan natin sa tagpong ito, sa ibang anggulo ng buhay ni Abraham? As a father, madalas pag-usapan the greatness of Abraham. Ano? Pero dito sa isang banda, isa siyang tatay na merong pinaalis or iniwanang anak. Parang masakit, no? Tama ba? Mawala yung anak dun sa ama. Himayin natin, no? Dito, ang nangyari dito, inutusan ng Diyos si Abraham na, sige, paalisin mo na. Kailangan paalisin mo na yan. Himayin natin, alam niyo dito sa puntong ito, in verse 8 hanggang verse 10, ito. Life is not the same for everybody else. Si Isaac, anak ni Abraham. Si Ismael, anak din ni Abraham. But they will have different lives. Amen? No? Magkaiba. Kasi yung isa legitimate, yung isa illegitimate. No? Although nung araw, wala namang ganon. Kasi parang kung baga sa context ngayon, ikaw yan yung anak na hindi sa kasal. Hindi siya yung legal na asawa. Ano? In life, it is not the same for everybody else. Kaya, be kind and understanding. Ano? Minsan po kasi, hindi natin maintindihan yung mga tao. Ano? Bakit sila ganon? Alam nyo kasi iba-iba tayo eh. No? Alam nyo, kayo rito, yung pamilya ninyo, iba-iba set up. Amen? Merong buo ang pamilya, may nanay, may tatay, no? May father, mother, brother, sister. How do you brush your teeth, di ba? No? Merong kompleto. Meron naman, walang tatay. Ano? Alam niyo, mga anak, magtanggapan tayo rito. Okay? Yung iba, nung namulat, walang tatay. Yung iba, walang nanay. Yung iba, wala both. Meron ba ritong wala both? Wala both. Si ano? Saan ba yun? O ito. Buti, binigyan ni Lord ng bago. Ano? Hindi istorya niyan. Napani si Dylan. Asa si Dylan? Ayun. O si Dylan, dami reklamo sa buhay eh. Nung nung nag-encounter, sabi bigla ni Dylan, no?
OA lang pala ako. Akala ko, ang dami ko ng problema. Chicken pala yung problema ko sa pinagdaanan nito. Kasi siya, set up niya, parehas, nanay, tatay, wala. Ito naman, namatay agad. No? Ikaw, kompleto. Tatay, nanay. Iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng sitwasyon. O ikaw, nanay din. Nanay lang. Oo nga. Di ba? Pero ang kasama mo ngayon, nanay mo, di ba? Iba-iba tayo ng sitwasyon. Life is not the same for everybody. Ano? Kaya, wag natin parang kumbaga minsan, let us be considerate. No? Maging meron tayong consideration sa mga tao, mas lawakan natin yung ating unawa. Amen? Because life is not the same for everybody. Kaya alam niyo mga anak, always have a heart of kindness at saka sharing. Ano yung kaya nating itulong? Ano yung kaya nating i-share? At kung paano natin mas matutulungan yung ating mga kapatid mabuo bilang tao. Because sometimes they feel incomplete. Amen? Sometimes they feel incomplete. No? At alam nyo rin, palagay ko napakasakit din kay Abraham nung mga araw na yun. Kasi mahal niya rin yun, anak niya rin yun. Ano? Kaya lang kailangan niyang gawin yung sinasabi ng Lord sa kanya. Amen? Life is not the same for everybody. Kaya be kind. Sabi mo sa katabi mo, be kind. Alam niyo mga kapatid, lagi nating hahanapin paano tayo makakatulong sa ating kapwa. Kung paano natin mas mauunawaan yung ating kapwa. Why? Life is not the same for everybody. Amen? Magkaroon kayo ng pakiramdam. Amen? Hindi ko sa sinasabing wala kayong pakiramdam. Matuto kayo makiramdam mga anak. Halimbawa sa'yo, minsan sa'yo, madali lang lagi bumili ng milk tea. Matuto ka makiramdam. Hindi lahat ng kaibigan mo, laging may pambili rin ng milk tea. At pag ikaw, yaya ka ng yaya ng milk tea, yung kasama mong walang pambili ng milk tea, minsan hindi lang makapagsalita. Minsan gagawa na lang ng kung anong alibay, ay ayoko, masyado ma-sugar. No? Magkaroon kayo ng pakiramdam, anak. Pakiramdaman nyo lagi yung kapwa ninyo. Marunong kayong tumantya. No, lalo na rin sa pamilya ninyo, sa magulang ninyo. Hindi yung kung magpabili kayo lagi, wagas. Amen? Because life is not the same for everybody. Sa tatay mo, nanay mo, tsaka ikaw. Minsan meron ka mga gusto, hindi mo na ma-consider yung tatay mo. Ang alam lang natin minsan magpabili, ako na lang walang iPhone. Ano? Maging considerate sa mga magulang. Tansyahin ninyo, tingnan ninyo, alamin ninyo. At alam nyo, ito minsan ang lungkot ko pag mga nakakausap kong kabataan, minsan, pag tinanong ko sila, saan nagtatrabaho yung tatay nila, hindi nila alam. Sino rito hindi alam kung saan nagtatrabaho yung tatay? Pero kasama mo tatay mo. Nakakalungkot, yung kasama mo yung tatay mo, tapos di mo alam kung saan nagtatrabaho. May mga natanong akong ganun. Saan nagtatrabaho tatay mo? Hindi ko po alam eh. Basta alam ko umaalis. Yung iba naman alam. Saan nagtatrabaho tatay mo? Nag-a-abroad. Anong ginagawa niya ron? Hindi ko po alam eh. Alamin nyo. Magkaroon kayo ng concern. Gaano ba kahirap kaya yung ginagawa niya? Alam niyo, minsan yung pagpapakita ng concern na ganon, nakakapagbigay kalakasan na yan sa mga magulang. Ano? Daddy, ano bang ginagawa mo? Mahirap ba? Pagod ba? Tsaka minsan para maintindihan mo, para mahiya-hiya ka naman magpabili na magpabili. Amen? Because life is not the same for everybody. Amen? Kaya always be kind and understanding. Tingnan natin, isipin natin, ba't kaya ganito to? Minsan ang makikita lang natin, bakit kaya itong isang tao na to parang walang disiplina? Ang gulo-gulo niya. Minsan makita mo, wala palang magulang na nagpalaki. Wala talaga magtuturo doon. Everybody is a product of their past. Amen?
Minsan, ano nangyayari? Hindi ka naman sa ano, yung iba naman maayos. Yung mga laking lola, ano tendency pag laking lola? Ha? Okay na may sabi niya, na? Minsan ganun. Laking lola ka ba? Wag nyo. Nilalagay nyo ako sa kuweba eh. No? Laking lola ka? Pero hindi ito spoiled. Ito nyo naman, napakatahimik lang. Hindi naman ako laking lolo't lola. Kaya lang, halos kalapit namin sila ng bahay, doon din kami nakitira for many, many years. Yung bahay namin sa 3rd floor, yung lola ko sa 1st floor. At sabihin ko, maglalayas na ako. Tapos pupunta ako sa 1st floor. Ano? Minsan, ganun, sabihin natin, yung iba talaga, meron tendency talaga, may mga namit na akong ganun talaga, medyo spoiled brat ang style. Malamang, laking lola pala. Laking, hindi masyado nabigyan ng atensyon. Ang mga lolo't lola kasi talaga, naandyan yan, para mahalin yung kanilang mga apo. Iba ng role ang lolo at lola, iba ng role ang nanay at tatay. Amen? No? Kaya minsan, pag may kulang, yung mga roles na dapat gampanan, merong void, hindi nagagawa. Be kind and understanding. Amen? Kasi hindi natin sila matutulungan kapag lalo pa natin aawayin, we're gonna try to destroy them as well. No? It does not help. So ngayon, nakita ko kasi dyan, Isaac, Ismael, parehas anak, magkaiba buhay. Although, parehas anak. No? Dito sa pangalawa, sabi rito, the matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. But God said to him, do not be so distressed about the boy and your maidservant. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Number 2, life is full of difficult decisions. Si Abraham, ayaw naman niya siguro paalisin yun eh. Pero kailangan niyang paalisin. Bakit? Yun yung tamang gawin dahil utos ng Panginoon. Alam niyo mga anak, in life, you will face difficult decisions. Sabi mo sa katabi mo, difficult decisions. Ito tanong. Marami tayong mga kailangan desisyon pagpilian. Malalaman mo kung tama yung desisyon mo kung yun yung gusto ni Lord. Amen? Kung yun yung gusto ni Lord. Tatawa-tawa kayong dalawa dyan. Bakit? Mukha bang ayaw ni Lord? Ha? May sagot na? Ano, gusto ni Lord? Gusto ni Lord? Gustong gusto daw. Ano? Siguraduhin nyo. Alamin natin kung gusto ba ni Lord. Alam nyo, ito yung concrete. Tingnan nyo lagi sinasabi sa Bible. Ano? Tingnan kung ano sinasabi sa Bible tungkol doon. Life will be full of difficult decisions, pero kung yun yung decision na gusto ng Lord, yun yung gawin. Even if it's difficult. At that moment, that decision was a very heartbreaking moment for Abraham. Sakit nun. No, halimbawa ko yung anak ko si Jedi. Anak, kailangan niya na lumayas ng nanay niyo rito. Pero siyempre hindi yun, legitimate to eh. No? Pero halimbawa ini-imagine ko lang, sakit nun. Maraming beses sa buhay ninyo, dadating yung ganyan. Yung gusto ni Lord, kokontra sa gusto mo. Amen? And you will know that you will be making the right decision even if it breaks your heart, if that is the decision that God wants you to do. Ba't mo pinipigilang matawa? Ha? Meron bang difficult decision na kailangan, heartbreaking decision? Trust God, no? Yan yung ilalagay ko dyan, eh. Yan yung kasunod dyan, eh. Trust God even if it hurts. Sabihin mo sa katabi mo, even if it hurts.
kahit masakit, if that is the direction of God, you are in the right decision. Amen? Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, kahit masaktan. Kaya lang, ayaw natin no? Nabalitaan ko nga, meron tayo ritong mga gwapong-gwapong cameraman. Nagdesisyon ng no? Na wag na munang makipagrelasyon. No? Kasi sabi niya, mukhang mas dapat ako mag-focus kay Lord at saka sa studies. Kasi sabi ng Bible, meron tamang panahon para sa pakikipagrelasyon. Ano pa ako? Nag-aaral pa ako Mukhang hindi muna ako dapat makipagrelasyon. Kaya even heartbreaking decision, pero dahil yun yung tamang decision, ginawa niya. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kahit heartbreaking decision. Kasi yan ang pinakakalaban natin. Yan ang pinakakalaban ng marami. Kaya ang ginawa na lang ng iba, hindi na lang naglagay ng label. Amen. Pero nasa cellphone. Hindi ikaw. Ba't mo pinapakita yung cellphone mo sa akin? Wala dito yun. Walang gano'n. Wala dito. Kaya, pinakita sa akin yung cellphone. Minsan, kahit masakit, sino na dito yung bihis ka na, ready ka na, may lakad kayo magkakabarkada, tapos saka ka palang magpapaalam, nung magpapaalam ka, sabi sa inyo, hindi pwede. Sino nakaranas ng ganon? No? Inis ka, galit ka. Magpupumilit ka pa rin. No? Pero ano ang tamang gawin? Magpasakop sa magulang. Sumunod. Kaya kahit galit na galit ka, naalala ko yung tropa ko, hindi ko na sabihin pangalan. Pero kapatid ni Charmaine. Kapatid ni Charmaine. Ang ugali kasi noon, toplaks din kasi yung tropa ko na yun Talagang gala yun Ang ugali nyon, para lagi siyang makaalis, magpapaalam siya na aalis, yung ready na siya, bihis na siya, aalis na lang. Pupunta nga po pala kami ng mga kaibigan ko, ganun yun. Di syempre, na yung magulang, isang araw, nakahalata na yung tatay. For no reason, gusto niya lang pagtripan. Kanya, hindi pwede. Bakit? Basta hindi pwede. Sobrang galit ng tropa ko, babae pa naman. Winarak Winarak yung damit. Pero niya, minsan, ganon, even if it breaks your heart, if it is the decision that God wants you to do it. Even if it hurts. Amen? Sabi mo sa katabi mo, even if it hurts. Alam niyo mga anak, pagka yan na i-practice nyo ng bata pa kayo, you will grow a lot in your maturity. Kasi ganito Alam niyo yung bata, pag hindi nakuha gusto, ano ginagawa? Yung mga bata pa maliliit, tantrums, di ba? Ganon yun pag bata pa, pag hindi pa mature, wala pang control. Makita mo yung mga bata, papiliin mo, libro, laruan. Anong pipiliin? Laruan. Papiliin mo, gulay, candy. Candy. Kasi hindi pa sila mature. Pero tinan mo yung matatanda na. Anong kakainin? Gulay, isda. Kasi alam nila, nagdidelikado na sila Amen? Biglang, kasi alam nila, ito pala yung tama, ito pala yung mabuti, pero yung bata pa. Kahit alam niya minsan, mauubos yung ngipin niya, kaka-candy, candy pa rin ang candy. Wala maturity. Pero alam niyo, pag marunong tayo na i-suppress, sabi natin lahat, suppress. I-suppress yung ating wants in exchange of the right things, we practice to grow in maturity. Yung tinatawag na delayed gratification. Delayed gratification. Wag muna. Kung hindi pa. Alam nyo, sabi nga, yung hinog sa pilit, hindi masarap. Kahit yung kaning hilaw. Amen?
Yung kaning ilaw, yung pagkain mo ng kanin, crunchy. Di ba? Siyempre, wala ka nang magagawa. Kung yun na lang, lulunukin mo na lang. Kahit ang hirap. Amen? Pero kung gusto mo, yung kanin masarap, dapat tama sa saing. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka. No? Katulad ng mga ilang cameraman. Mga ganon, talaga, maghihintay na lang ako para much better. Amen? So life is full of difficult decisions. Mga anak, ito tandaan, trust God even if it hurts. No? Minsan, alam nyo, magandang practice yung umiiyak ka, pero susunod ka pa din. Amen? Iyak ka, sunod ka pa rin. Ito naman, dati pa naman to. Kwento ko lang. No? Nung araw, kasi, bago ko naging girlfriend si Pastora Ebbs, meron akong girlfriend na matagal. Mga 7 years. Ngayon, akala ko, mapapangasawa ko na yon. Akala ko, mapapangasawa ko na. Tapos, nagkahiwalay kami. Nagkahiwalay kami, nalungkot ako. So ngayon, lungkot ako. Hindi ako basta wala akong gana. Tapos ba naman, yung church dati, hindi pa ganito na maraming gamit. Isang gitara lang. May drum set na rin yata. Alam nun. Basta 3 lang kaming natugtog. Ako, si Ellie, si Dodong. Kay Dodong nyo, kaming 3 lang. Ngayon, nagkataon nung araw na yon, wala si Ellie, wala rin si Dodong. Kuya Ervin, wala. Ako, hindi ako natin ng church kasi ang lungkot-lungkot ko. Pinuntahan ako ni Rona sa bahay. Kuya, kailangan mong bumangon. Nagkukulong lang ako sa kwarto kasi lulungkot nga ako. Kuya, kailangan mo bumangon. Ko, bakit? Walang tutugtog. Bakit sila Ellie, sila Dodong? Wala sila. Wala sila rito. Ikaw lang ang nandito. Sabi ko, Diyos ko naman. Wala akong gana. Wala akong hindi ko kaya. Kuya, walang choice. Kailangan mong tumayo. Alam mo, pinilit kong tumayo. Gitara ako. Ang tugtog, masaya, pero yung mukha ko, malungkot. Ang tugtog, praise, pero umiiyak ako. Oo, umiiyak talaga ako nun. Wala akong buhay-buhay. Sabi ko, ba naman to? Ako pa tutugtog dito. Ganito na nga. Yung ang lungkot-lungkot mo, no? Pero, totoo yun. Alam mo, God spoke to me that moment. At that moment, alam mo, ang sinabi sa akin ng Panginoon, tinuturuan kitang tumayo kahit hindi mo kayang tumayo. Trust God even it hurts. No? Kasi minsan tayo, maglilingkod tayo, ganyan, pupunta ka, maglilingkod ka sa Diyos, no? Magpe-praise and worship ka. Pag masaya ka lang, pag okay ka lang, paano pag hindi? Amen? Paano ako? Halimbawa, every Sunday, ina-expect ako. No, pastor ako na ganyan. Maraming umaasa na mga tao. Pero sa totoo lang, hindi sa lahat ng oras, malakas ako at okay ako. No? But I have to learn how to be strong. How to pick up myself, the broken pieces of myself, and move on. Amen? That is maturity. That is growth. And that is strength. Amen? Kasi madali magpatuloy when everything is okay. How about when everything is not okay? Will you still find the strength to do what you have to do? Amen? Sunod, sabi rito, I will make the son of the maidservant into a nation also, because he is your offspring. Early the next morning, Abraham took some food and the skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulder and then sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. Ano ko rito, no? Number 3, life sometimes feels unfair. Amen. Sino minsan ganito yung pakiramdam na parang katulad ni Ismael, anak mo rin naman mo pinaalis. Sabi niya, it's unfair. Una, it's your idea in the first place. Diba? Idea niyong mag-asawa yan nung umpisa.
Tapos ngayon, ngayon ganyan na, papalisin nyo na lang ako bigla. Tama ba? It's unfair. Life sometimes feels unfair. But God always has a plan. May plano pala ang Diyos. Ang sabi dun kanina, don't worry about the son of the maidservant. I will also make him a great nation. Minsan, akala mo, life is unfair. Sino na nakapagtanong, Lord, bakit yung parents ko ay naghiwalay? Lord, bakit ako walang tatay? Lord, ba't yung family ko ayaw sa akin? Lord, bakit ganon? Life is unfair. Lord, ba't sila may kaya? Ba't yung tatay niya maganda trabaho? Bakit kami hindi? Lord, bakit siya matalino? Ba't ako hindi? Lord, ba't sila talented? Ba't ako hindi? Ba't yung family nila maayos, Lord? Bakit yung sa amin hindi? Sometimes life feels unfair. Just like that. Pwedeng sisihin ni Hagar, kayo mag-asawa kayo, idea nyo ito nung umpisa eh. Nananahimik ako, alipin lang ako, okay naman ako eh. Bigla kayo may ganyan. Tapos ngayon, it's unfair. But although, parang unfair, may plano pa rin ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos. Anak, minsan parang bakit tatanungin natin, ba't ganito ang nangyari, ba't ganyan, ba't hindi ganon, sana ganito na lang. Anak, may magandang plano pa rin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? In Jeremiah chapter 29, naalala ninyo, sabi doon, ano sabi doon? For I know. O, tingnan nga natin, kung memorize natin. 1, 2, 3, go! Huh? May magandang plano ang Diyos sa iyo. Alam mo, isa nga doon, to prosper you. Amen? Ang gusto ng Diyos, ang plano niya sa iyo, magkaroon ka ng kasaganaan. Yun yung plano niya. Tapos, sabi niya, for you to have a good hope and future, may pag-asa at magandang kinabukasan. Yun ang plano ni Lord. Kaya lang ito, para ka makarating sa plano ni Lord, kailangan sumusunod ka kay Lord. Amen? Para yung plano ni Lord ang mangyari, kailangan sumunod tayo kay Lord. Amen? Kaya lang minsan may sarili kang gusto, tama ba? Na ayaw ni Lord. Kaya nga sabi ko, trust God even when it hurts. Kasi sometimes it hurts, pero papunta pala yun sa magandang plano ng Diyos. Naalala ninyo si Joseph? No? Si Joseph, ayaw sa kanya ng mga kapatid niya. Life is unfair. Anong ginawa ng mga kapatid niya? Sinet up siya. Kunyari, namatay na para ibentang alipin. Life is unfair. Nung naging alipin siya, naging masipag. Inayos pa rin niya buhay niya. Na-promote. Kaya lang, nataypan siya nung asawa nung amo niya. Na-frame up siya ng rape. Nakulong. Life is unfair. No? Parang unfair na ganyan, no? Pero nanatili siyang sumusunod. Even life is unfair, parang pangit ng mga nangyayari, nananatili siya na sumusunod sa kung anong gusto mangyari ng Diyos sa buhay niya. Yung pala may plano si Lord, yung pala yung mga dadaanan, papunta para siya ang maging governor ng Egypt. Nung panahon na yon, Egypt ang pinakamakapangyarihang bansa. Isipin mo, ikaw yung governor, ikaw yung merong highest position, administratively, pangalawa sa Pharaoh. Amen? Yung pala may plano. Anak, hindi mo alam. Hindi mo alam. Saan ka nag-aaral ngayon? Kasi halimbawa, ganito, ano? Kung naandun ka halimbawa sa inyo, sa isa't ika kaya nag-aaral? Hindi.
Halimbawa, minsan may mga tao sa paligid mo sa Asia Tech na mamimit mo or dahil doon ka nag-aral, dito ka makakapag-work, yun pala meron papuntang plano si Lord doon na maganda. Pero kung naandun ka, kunyari, halimbawa sa kabila, wala ka dyan. Nakuha natin? Minsan may plano si Lord eh. No? Ang daan pala papunta doon sa highest position in the government in Egypt, kailangan niya talagang maging alipin, kailangan niya talagang makulong. Kasi yun yung daan papunta, papasok sa palasyo. Yun yung ginamit ni Lord. Sometimes it seems to be unfair. Pero yung pala, may plano si Lord. Kaya diretso ka lang, sunod ka lang sa Panginoon. Ang problema, kung nagwala ka na lang. Sabihin ni Joseph, ano ba yan? Buwis itong buhay na talaga. Total naman din, nakulong na lang din ako, ex-convict na ako, babalikan ko na lang yung mga kapatid ko, papatahin ko na lang. Diba? E di hindi nangyari yung plano ni Lord. Sometimes ganyan eh, kapag kapangit na yung nangyayari, sometimes we tend to respond pangitly. No? Diba? Unawain nyo na lang yung mga words. Sometimes, when things goes pangit, we respond pangitly. No? Parang di ba parang gano'n, no? Parang pagpangit sitwasyon, gusto mo na lang din, pangit na lang din yung gawin mo eh. No! Sabi nga ng Bible, gantihan mo ng mabuti yung masama. Manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, number ano na yan? 5 points lang to. Life sometimes is unfair, but don't worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. God has a plan. Yang sitwasyon mo na yan, minsan magtatanong ka, ito rin, isa pa to, si ano pangalan mo? Almira. Tanong din niya nun, Lord, bakit ganun? Bakit ganun? God has a plan. Lakad lang mga anak. Although minsan pangit yung mga tatanong tayo, ba't ganito? Ba't ganito? God has a plan. Trust God. Number 4, life sometimes feels like dying. Basahin natin ito rito. Kasi sabi rito, I cannot watch the boy die. Ang nasa isip niya ni Hagar, katapusan na namin. Wala na kaming pag-asa. Sometimes, life feels like dying. Amen? Parang wala ka ng pag-asa, wala ka ng gana, hindi na nga lalaban, iiyak na lang eh. Tama ba? Suko na, ang ginawa na lang ni Hagar sa anak niya, binaba na niya. Kasi hindi niya raw kayang panoorin mamatay. Suko na, ito na lang, tatalikod na lang ako, hindi ko kaya. Tinanggap na niya yung pangit na sitwasyon. Wala nang pag-asa, mamamatay na. Ano na lang, lumayo na lang, iiyak na lang. Sino minsan may ganong feeling? Iiyak ka na lang, feeling mo, wala na. Wala na mangyayari, pangit na. Alam mo yung iba, yung bumabagsak ng ganyan depression, yan na yung mga nagpapakamatay na. No? Mamamatay na rin naman, pangit naman nangyari lahat. Sometimes life feels like dying although you are alive. Amen? Buhay ka, pero minsan pakiramdam mo, pinapatay na. At napakasakit niyan. Amen? Kaya lang, don't worry. God hears your cry. Balikan natin yung nakasulat dito, no? Sabi, I cannot watch the boy die. And as she sat there nearby, she began to sob. God heard the boy crying. Amen? Narinig pa rin niya. Narinig ng Diyos yung iyak. Sometimes life feels like dying. Don't worry. Naririnig ng Diyos yung iyak mo. Sabi mo sa katabi mo, naririnig ka ng Lord. At pag narinig ng Panginoon yan, tumawag ka sa Panginoon, God will respond. Na matakot, God will respond. Sabi mo sa katabi mo, God will respond. Tutugunin ka ng Panginoon. Amen? Sometimes, talaga, pag gaganyan yung sitwasyon ng buhay natin, wala kang nang magawa, kundi umiyak na lang. Ka mag-alala. Sabi ng Book of Psalms, lalo na, alam nyo ito, pagkaganyan, umiyak na lang kayo kay Lord. Okay lang naman umiyak.
Umiyak na lang kayo kay Lord na kayo magsumbong. At alam niyo, sabi sa Book of Psalms, iniipon ni Lord yung luha ninyo sa bote. Very precious sa Kanya yung inyong luha. No? Very precious yung luha natin sa Panginoon. Pag tinitingnan ng Panginoon yan, it really breaks His heart. Napakahalaga niyan sa Lord. Dinirinig ka ng Panginoon. Kahit sa panahon na akala mo wala ng pag-asa, minsan akala mo katapusan na, naririnig ka ng Panginoon. And lastly, basahin natin ito. Sabi rito, lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. Sa ibang version, became a hunter. No? While he was living in the desert of Paran, his mother got a wife for him from Egypt. Life is full of surprises. Amen? Doon sa umpisa ng kwento, parang wala ng pag-asa yung bata. Amen? Parang wala ng pag-asa. Pero, anong sabi dun sa binasa natin? I will make him into a great nation. Tapos, nabuhay din naman, hindi sila namatay, naging hunter, nagkaroon ng pamilya, naging maayos din ang buhay. Amen? Life is full of surprises. Minsan akala mo, pangit na mangyayari. Hindi mo alam dahil lumakad ka sa plano ng Diyos, meron pa rin palang magandang ending. God can make the hopeless life into a beautiful life. Amen? Kanina, parang hopeless na yung mag-asawa. Yung mag-ina. Life is unfair. Life seems to be like dying. Amen? Life is full of difficulties. Parang hopeless na. Amen? But God can make the hopeless life into a beautiful life. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mukha niyan. Sabihin mo, gaganda din yan. Maganda na ba? Gaganda pa lalo. Amen? Alam niyo mga anak, marami sa inyo dito, I have watched you grow. No? Medyo matagal ko nang kasama. Sila, Sheila, high school pa lang to nung kasama ko. Tama ba? Nagkaroon kami ng crusade sa school nila, no? Sa Binyan. Nagpunta kami sa mga classroom, nag-share kami, tapos sila yung mga nanatili. High school pa lang yan nun. Nung mag-graduate siya ng high school, pinoproblema niya kung paano siya magsi-senior high. Paano ko magsi-senior? Hindi ko alam kung paano. Kasi, siya ulila sa ama. No? Ulila sa ama. Tapos lagi pa itong masakitin. Pero pag nagsasayaw, magaling yan. No? Pero yan, ang dami naging sakit niyan. Kung hindi nyo alam, ang dami naging sakit niyan. Dati, pinoproblema niya, paano kaya ako makakapag-aral ng senior high? No? Pero alam nyo, ngayon, gumraduate ka na ba? No? This October, graduating na siya ng college. Hindi senior high, graduating na siya ng college. No? But when he was 15 years old, 16 years old, sinasabi niya, paano ko magsi-senior high? Paano kaya yung mga pambaon-baon araw-araw? Ano yan? Parang, ulila na siya sa ama eh. Ang nanay niya na lang kasama niya eh. Magulang niya eh. Pinoproblema niya eh. No? Pero nanatiling lumalakad sa Panginoon. Maaaring hindi perpekto, pero sinikap, lumakad, palapit sa Panginoon. Ngayon, graduating na siya ngayong October. At graduating pa lang siya, nag-aaral pa lang siya, may nag-absorb na sa kanya para magtrabaho. Amen? Minsan, parang tingin mo nung una, parang hopeless na eh. No? Ba't nawala? Number 5, Nak. Number 5. Pakilipat mo. Habang ginagawa mo, nag-ML ka yata dyan eh.
Yan, isa pa. Yan. Sometimes, it feels like hopeless. Ano pangalan mga anak? Angela? No? Ito, matindi rin yung istorya nito eh. Nandun siya sa kanyang biological mom na parang hindi naman siya tanggap. Kasi galing, laking ano to, baka hindi nyo alam. Yung akala nyo, napapanood natin sa pelikula, ito, galing bahay ampunan yan. Doon siya nakatira sa bahay ampunan. Tapos, tinry niyang umuwi sa biological mom niya. Kaya lang pagdating daw, parang hindi siya tanggap. Ngayon, sabi niya, parang hindi ako okay dito ah. Balik na lang ako dun sa nag-aalaga sa akin. Kila Kat. No, kila nanay Kat niya. Balik na lang ako. From Batangas, sabi niya, ang alam ko lang, naririnig-rinig ko, Golden City daw eh. Pero hindi niya alam kung saan. Sige, alis na ako. Umalis. Pinilit makabalik ng Laguna. Eh, naubusan pa ng pera. Nakatulog ka pa ba dito sa Santa Rosa, sa plaza? O dito ka, doon, nagpag-aalaga-ala pa muna. Kasi lumagpas, hindi alam yung golden. Ngayon, nakiusap sa driver, boss, wala na po akong pera. Wala na po akong pera. Pwede po bang, alam niyo ba yung Golden City? Dadaan ba kayo? Oh, sige, sakay ka na. Pinasakay. Wala na ka pera-pera ha. Baka sakali, pagdating sa Golden City, pagtingin niya, ang laki pala nito. Alam kaya rito bahay nila Nanay Kat. Hindi niya alam. Ngayon nakakita siya ng buko. Yung buko, may katabing magbubuko. No, yung nagtitinda, nakita niya may cellphone. Pwede po bang makichat? Nakichat. Nanay Kat, andito ako. Sinundo siya. Ngayon, andito na siya. Kasama natin. Amen? Nakakapag-aral. Makakatapos ng pag-aaral. And that somehow, hopeless life is now a better and a more beautiful life. Amen? At, hindi pa tapos si Lord. The best is yet to come. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Meron pang parating na mas manatili lang. Manatili lang sumunod. Even when it hurts. Amen? Even when it hurts. Alam nyo, mga anak, iba-iba tayo ng sitwasyon. Today is Father's Day, but not everyone has the privilege to greet somebody, Happy Father's Day. Sabi ng Psalm 68 verse 5, God will become a father to the fatherless. Kung wala man yung presence ng iyong father ngayon, sabi ni God, I am your father. Mas matindi yun. Yung iba pinapangarap maging anak ni Manny Pacquiao. Ito mas matindi. Ang father mo, si God. Amen? Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord. Alam mo, trust those words. Trust those words. Sabi mo, Lord, ha? Sabi mo, Lord, ano bang role ng father? Anong role ng father sa family? Anong mga role niyan? Ano, no? Magbigay. Guide. Ano pa? Ha? Mag-provide. Mag-protect. Mag-provide, mag-protect. Yan ang pinaka-common role ng father provide and protect. Ano? Tandaan nyo tong Psalm 68 verse 5. Kung sino man sa inyo yung walang presensya ng father, tandaan nyo to. I will become a father to the fatherless. Sabi ni God, no? Si God yan, a defender to the widows is God in His holy dwelling. Si God yan. Kaya sasabi, pag nag-pray ka, Lord, fatherless, sabi mo, you will become a father to the fatherless. Fatherless. Lord, ikaw father ko.
Walang presence ako ng Father ngayon. Ikaw, Father ko. Kaya Lord, ikaw protector ko. Ikaw provider ko. Kaya tingnan nyo to. Wala yung Father, pero gagraduate na ngayon. Merong nag-provide. Because God became a Father to the fatherless. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Lord? Alam nyo, mga anak, andyan lang ang Panginoon. Diyan ang Panginoon. Andito ako. Andito ang inyong mga... We are a big family here in Powerhouse Church. Amen? Yang mga yan, mula pa nung araw, kila Mean, kila Sunny. Alam nyo, si Mean at si... Sino ba yun? Si Sunny, si Mean, si Webb. Si Pastor Webb, yung nanay niya nasa Japan, no? Kinailangan niyang doon mabuhay, yung tatay niya wala. Si Mean, nanay, tatay, wala. Nasa abroad din yung nanay, no? Si Sunny, si Kevin, wala rin yung tatay, no? Look at them now. Look at them now. No? Everything can be beautiful in God's perfect time. No? Yung magkakapatid ni Tom, sa ano yun? Nila Webb. Parehas, wala. Ako na lang naging parang tatay-tatay sa mga yun. And tayo bilang family rito sa Powerhouse, if ever you will need something, someone, do not hesitate. We will do our best na makasama ninyo bilang pamilya. Do not hesitate. We are one big family here. Amen? Basta tandaan ninyo to, pag meron kayong ganyan, magpe-pray kay Lord, Lord, fatherless. Smile ka lang, Lord, fatherless. Sabi mo, ikaw magiging father. Pag ikaw father, ikaw provider, ikaw protector. Amen? Kaya si Lord bahala sa'yo. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon? Tayong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your words. Thank you, Lord God, for teaching us to trust in you, even when it hurts. Because we know you have better plans for our lives. A more better plan than our plan, O God. For you know better. Your ways is higher than our ways. Kaya dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo kaming manampalataya at magtiwala sa bawat sandali ng aming buhay upang gawin ang iyong kalooban. Na ikaw ang aming sundin kahit minsan hindi namin maintindihan. Hayaan mo na kami ay palaging sumunod sa nais mo, sapagkat alam namin may mabuting plano at layunin ka sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pasasalamat, pagdakila, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ayan, dako po na tayo sa ating tithes and offering. So yung ating tithes and offering po ay mag-start sa Malachi chapter 3, verse 7 to 9. Ever since the time of your ancestor, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask me, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask me, how are we robbing you? In tithes and offering. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. So, basahin po natin siya ng Tagalog. Subalit, tulad din yung mga ninuno, tumalikod kayo at sumuway ninyo ang aking kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa iyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa panong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog,
Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan nyo. So, ano po bang tawag natin sa nagnanakaw? Oh, magnanakaw. So, and anong tawag natin? And sa tingin nyo, if ikaw yun, kung magnanakaw ka, tama ba yung ginagawa mo? And nakakatuwa ba yun sa paningin ng Lord? No? So, hindi. Ang in-example kasi ng Lord dito is our mga ancestors or yung ating mga ninuno na noon, patuloy nilang pinagnanakawan ng Lord. Pero in what way ba nila pinagnanakawan, Lord? Sabi dyan, in tithes and offering. So, ito yung tithes, yung ating 10% or yung sa ating offering, kung ano talaga yung laman ng puso natin. No? And sana, wag nating tularan yung ating mga ninuno or yung mga tao noon na patuloy na pinagnanakawan ng Lord, no? Marami tayong nakuhang bagay. And mayroon ako nabasa sa Facebook or napanood na, bakit ako magpapasalamat sa Lord? And nakuha ko naman tong bagay na to dahil pinaghirapan ko. And parang nung napanood ko or nabasa ko yun, parang nakakalungkot kasi hindi nila alam yung reason bakit sila may ganyang work, bakit sila nag-aaral sa ganyang school, bakit may gamit sila, no? And God is reminding us na magbalik, no? Kasi hindi tayo magnanakaw. Tayo ay son of God, we are Christians na handang magbigay at magbalik loob sa Lord na kung ano yung mga binigay niya, no? Let's always remind ourselves na walang sa atin kung wala yung Diyos natin, na kung anong meron ka ngayon, dapat ipagpasalamat mo. At hindi mo lang dapat ipagpasalamat, kundi ibalik mo sa Lord. Meron kang ganyang baon, meron kang ganyang pambili ng kung ano-ano. Hindi dahil bigay lang yan ng mother mo or ng parents mo. Pero ito talaga yung pinagkaloob ng Lord sa'yo. And today is Father's Day. Mahal ba natin ang Lord? No. And today is Father's Day. Alam natin na grabe mag-provide yung Lord sa buhay natin. Na nagugulat ka na lang, binigyan ka ng gantong blessings ng Lord na kahit hindi mo pinagdarasal. No? Kasi alam niya yung puso mo. And alam niya hindi mo siya pinagnanakawan. No? Kaya ngayong hapon, no, let's give everything na kung ano yung deserve ng Lord. And today's Father's Day, let's give back lahat ng pinoprovide ng Lord para sa atin. So, ilabas na po natin yung ating mga binihi and ipagdadasal po natin siya sa Lord. So, tumungo po tayong lahat. So let's pray. Yes, Lord God, we worship you, we honor you, we glorify your name, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa opportunity, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin ngayong hapon, na kami po ay makapagbalik, Panginoon, ng biyaya o pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Lord, kahit hindi kami deserving, Panginoon, patuloy niyo pa rin kaming binibigyan ng blessings, Lord God, kalakasan, Lord God. Lord, salamat sa kabutihan mo sa bawat buhay ng bawat isa, Lord. Hindi man po namin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, Lord God. Pero nagpapasalamat kami dahil patuloy niyo pinapalakas, Lord God, yung aming mga puso at isipan, Lord God. And Lord God, I pray, Lord God, sa lahat ng magbibigay ngayon to really bless them, Panginoon, na hindi lang sila, Panginoon, ganun na din ang kanilang mga pamilya, Lord God. Expand your hand, Panginoon, sa kanila, Lord God. And Lord God, sa magbibigay na ito, patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, ibibigay nila to, Panginoon, para sa iyo lamang, Lord God, at ang buong puso, Lord God. Maraming salamat, Lord God. This is what we pray. In Jesus' name, Amen.